Ingay lang. Ganito tinawag ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang pahayag ni former Senator Antonio Trillanes IV. Andiyan na naman siya. Akala ko nanahimik na yung tao na yan. Andiyan na naman siya, nag-iingay na naman. Matagal na niyang iniingay yan 2016 pa niya iniingay yan. Hanggang ngayon, iniingay pa rin niya yung ICC niya. Ingay lang yan, ingay. Sa isang pahayag na nawagan ng grupong magdalo ni Trillanes sa Administrasyong Marcos na payagan ng International Criminal Court o ICC na mag-imbestiga sa Pilipinas para managot si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa umano'y crimes against humanity. Kasunod ito ng anyay public admission ng dating Pangulo na ginamit ito ang intelligence funds para magsagawa ng extrajudicial killings noong alkalde pa lamang siya ng Davao. Sa isang post sa social media platform na X, sinabi ni Trillanes na isinumite na nila sa ICC ang naturang video, pero hindi kumbinsido si Senator De La Rosa na kilalang kaalyado ni dating Pangulong Duterte. Kilala man niyo si President Duterte, mahilig yan sa figure of speech, di ba? Pumatay, anong pinatay niya? Is it the person itself or the cause or the instrumentalities? I'm not defending, I'm not answering you as a lawyer of the president, the former president. Sa akin, kilala ko lang kasi siya kung paano siya magsalita. Pero paglilinaw ng senador, nais din daw muna niyang makita ang video kung saan ito sinasabing inamin ng dating Pangulo. Kabilang sa Senator De La Rosa bilang dating hepe ng pambansang pulisya sa mga nabanggit na personalidad sa ICC probe kaugnay ng umano'y crimes against humanity sa tinaguriang bloody drug war ng Duterte administration. Nagsilbi rin itong hepe ng Davao City Police Office sa ilalim ng pamumuno ng mag-amang Duterte. Pero ayon sa isang political analyst, dapat maghinay-hinay sa banat si dating Pangulong Duterte. Posible pa rin kasi umano siyang maaresto sakaling maglabas ng warrant of arrest ang ICC. Ang pwede mangyari kasi dyan, pag lumabas yung international warrant, pwede i-request ng ICC na i-implement siya ng Interpol. Ang lapit lang ng Interpol dito yung headquarters ng Interpol nasa Hong Kong. Dagdag pa ni Llamas, maaari rin anya ito mapolitika at gamitin sa eleksyon. Paano ka magkakaroon ng presidential candidate na implicated sa crimes against humanity? Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.